Hati ang posisyon ng mga senador kung kailangan na nga bang tapusin ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang pagbusisi sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Kung Senador J.V. Ejercito po ang tatanungin, mas makabubuting ipaubaya na lang sa Department of Justice ang nasabing usapin. May live report si Mean Corvera. Mean. Ali, may nakalap na daw na sapat na impormasyon ang Senado at maaari na itong gamitin ng Department of Justice o sino mang nag-aakusa sa issue ng war on drugs para magsampa ng kaso. Katunayan, sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, maaari pa raw itong gamitin para kasuhan ang dating Pangulo na umaming siya ang may responsibilidad sa nangyaring war on drugs o patayan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Iminungkahi ni Senador J.V. Ejercito na tapusin na ng Senado ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ayon sa senador, nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na ang nakalap na impormasyon para makabuo ng rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Subcommittee at makakapag-focus na ang mga mambabatas sa pagtugon sa mga usaping makakatulong sa mga kapwa Pilipino. Para kay Ejercito, dapat ipaubaya na sa Department of Justice kung ano ang susunod na hakbang kaugnay naman naging revelasyon ng dating Pangulo. Hayaan na natin yung mga concerned agencies to do their work with all the information and the facts that have been discovered noong nakarang hearing. So, mas maganda kasi ako personally na nakakalungkot ang aga ng political tawag nito, bickerings, napakaaga, naaga ng bangayan. We cannot move forward as much as possible. I do not want to get to dip my hands into it, kasi trabaho na lang tayo, daming problema. Dito lang sa UAC implementation, ang dami pa nating mga dapat infrastructure na dapat natin maghabol, ang dami nating problema and all of these political bickerings are not helping on our direction, nakakagulo ang aga. Kalahati pa lang ng wala pa tayo sa half of term. Nagsimula na yung political. Kung siguro 1 year before, katanggap-tanggap Sayang yung productive year sana natin. Di bali na yung 1 year na political bickerings, at least may 5 years time productive. Ngayon, 2.5 pa lang. Nagsimula na. Nangihinayang ako. Kaya nga, as much as possible, I do not want to get involved in this political squabble, political bickerings, because there's still a lot of challenges, a lot of problems that need to be addressed. Pero tutol si Senador Ronald Bato de la Rosa dahil hindi pa raw nagpapakita ang mga pangunahing resource person. Inimbita ng Senado pero hindi sumipot ang mga nag-aakusa kay Duterte at de la Rosa, kabilang na sina retired Colonel Garma at ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Hindi pa, kasi hindi pa nagpakita yung mga resource person na nagdadawit sa akin hindi pa nagpakita si Garma, si Kerwin Espinosa. Kailangan andyan sila para masatisfy ako. Binuweltahan naman ni De La Rosa ang mga kongresista na bumabatikos sa kanya na mag-inhibit sa pagdinig dahil nababahiran umano ang kredibilidad ng Senado. Bakit malalagay sa panganib na kung mag-imbestiga tayo, hindi man tayo korte, we are not sitting there as judge. We are not sitting there as prosecutor. We are sitting there as investigator at nagbibigay ng, at the same time, nagbibigay ng aming point of view sa war on drugs. Sino bang mas dapat imbitahin ninyo para magbigay ng punto de vista pagdating sa war on drugs? Aside from President Duterte, di ba ako? Because I was the main implementer of the war on drugs. So I have said it in the opening of the hearing na I am here as a member of the panel. At the same time, a resource person, you can interrogate me anytime you want. Sabi ko sa aking mga colleagues. So yun po ang purpose ko doon. Alam mo yung mga tao na nananawagan na mag-inhibit ako sa hearing na yon, ay yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Yung mga tao na gusto nilang ma-preserve kung ano yung sinabi doon sa Quadcom as pure gospel truth,
kasi ayaw nila na ma-debunk dito sa hearing ng Senate Committee on Subcommittee on Blue Ribbon Committee. Hindi naman nag-aalala si De La Rosa sa sinasabi ng ilan na maaring gamitin ng International Criminal Court ang mga naisiwalat sa pagdinig ng Senado sa drug war. Kaugnay yan sa managing aksyon ni dating Pangulong Duterte at ni Bato De La Rosa mismo bilang chief implementor ng war on drugs. Sabi ni De La Rosa, wala namang kontrol ang Pilipinas sa ICC at kung gusto nilang i-monitor ang mga development sa bansa, kaugnay sa investigasyon sa drug war. Pero nananatili ang katotohanan na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala na yung uri-uri na yan. Wala na yung uri-uri na yan. Sige, kung andyan kayo, go ahead. Go ahead. Wala na uri-uri yan. Ali, dun sa mga batikos na hinayjack umano ng dating Pangulo ang pagdinig ng Senado noong Lunes, sabi ni De La Rosa, hindi ito totoo dahil mismong ang mga senador na ang sumuko sa mga pagtatanong. Katunayan, sila mismo ang humimok sa dating Pangulo na excuse na siya sa pagdinig ng Senado. Gusto pa nga raw ng dating Pangulo na sumagot pero inayawan na siya ng mga senador. Wala pang schedule kung kailan ang susunod na hearing dahil sa susunod na 2 linggo magiging abala ang Senado sa pagtalakay sa panukalang pambansang budget. Sabi ni Senate President Francis Escudero, kailangan itong paspasan para maihabol ang pagpapatibay bago matapos ang taon at hindi magkaroon ng reenacted budget ang Pilipinas. Ali. Okay, may andun sa naturang kapihan sa Senado, napag-usapan ba o nabanggit kung yung kahandaan ng Senado na ibigay yung testimonya at recording ng Senate hearing kung sakaling hihilingin ng ICC? Sabi ni Senate President Francis Escudero, yan ay isa sa publiko sa website ng Senado at malaya ang sinuman kung ito ay gagamitin ng mga testimonya para sa pagsasampa ng kaso. So parang hindi na kinakailangan ng formal na hiling, yun ang parang himig ng kanyang sagot. Tama, Ali. Alright, maraming salamat, Mayan Corvera. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.